Marami ba kayong natirang handa mula sa medianoche kagabi? May tips si Chef Lau kung paano mapapakinabangan ang mga leftover sa kabi-kabilang handaan. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Tradisyon na ng mga Pilipino na punuin ang hapag tuwing medianoche. Simbolo ng inaasam na kasaganahan sa buong taon. At dahil nag-uumapaw ang handa, tiyak maraming putahe na hindi nauubos. Pero, imbis na mapanis at masayang lang, maraming paraan para ma-enjoy pa rin ang natirang handa. Sabi ni Chef Lau, ang leftover na lechon, bukod sa pwedeng gawing sisig at lechon paksiw, pwede itong maging sinigang na lechon. Mas malasa pa nga raw kapag lechon ng sangkap. Maraming natanggap na regalong hamon. Bukod sa pwede itong isahog sa pasta o sa salad, hiwain ito ng pa-cubes at ilahok naman sa sopas. Ham na sopas na may leftover na, kung may leftover chicken kayo, or lechon manok, or turkey, pwede gumawa ng parang sopas nun, di ba? Oo, carrots, celery, onions, igisan nyo yan. Tapos yung leftover ham, leftover na chicken, tapos lagyan siya ng konting gatas. Pang-topping din ng ham sa homemade pizza. Kaya may pandesal kayo, meron kayong oven toaster. Yun, yung pandesal na yun, slice nyo sa kalahati. Lagay kayo ng konting tomato sauce, ketchup, or ano. Lagyan nyo dun yung mga leftover ham. Lagyan nyo ng grated cheese, quick melt. Lagyan nyo sa oven toaster hanggang maging malutong yung bread nyo. O may instant pizza na kayo nun. Ang mga inihaw na isda, gaya ng tuna or blue marlin, pwedeng i-flakes at gawing sandwich bread. Ang maganda gawin sa grilled tuna, yung laman niya, i-flakes mo siya. Haluan mo siya ng konting mayonnaise, konting, kung meron kang mustard, mag-chop ka ng sibuyas na pino, ihalo mo yon. Magandang tuna sandwich na yon. Blue marlin na yon, hindi ko na siya iniinit ulit. Fine-flake ko siya ulit. Tapos yun ang tinatopping ko sa salad ko. Di ba? Meron akong salad na lettuce or ano, yung favorite ko na dressing. Tapos itatopping ko na lang doon yung blue marlin. Chilled, hindi kailangan initin. And then, kumpleto na yung salad mo. Meron ka ng greens, and then may protein ka pa from the grilled blue marlin. Ang mahalaga, sabi ni Chef Lau, agad na ipasok sa ref ang mga tirang pagkain pagkatapos ng salo-salo para mapreserba ito ng maayos. Dapat selyado ang mga lalagyan para hindi mapasukan ng bakterya na magiging sanhi ng pagkapanis. Siguraduhin hindi na mainit ang mga itatago sa ref dahil kung mainit pa, mabilis itong masisira. Let's say meron kayong kaldereta na nagluto ka lang kaldereta pang buong barangay. Hindi na ubos. Make sure bago siya ilagay sa container na sealed tsaka ilalagay sa ref, palamigin nyo muna na room temperature. And then you put sa ref. Kasi pag nilagay nyo yung pagkain na mainit sa ref, matagal siya lumamig. The longer time siya na mainit, may ano din, yung danger zone na temperature which is between 40 degrees to 140. Pag nandun yung pagkain ng ilang oras, bacteria growth, malaki yung chance na mangyari yun. Kung below 40 siya or above 140 siya, hindi mag-infest or hindi lalago yung bacteria, so safe tayo nun. Sabi nga na matatanda, ang buhay ay mas suswertihin kung hindi nagsasayang ng pagkain. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.